Ang langit sa San Sebastian ay kulay ube at kahel. Tila isang canvas na dahan-dahang binubura ng paparating na gabi. Para kay Rosita, ang bawat paglubog ng araw ay paalala ng oras na unti-unting nauubos. Habang nakatayo sa balkonahe ng kanilang lumang mansyon, pinagmamasdan niya ang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng halakhak at amoy ng bagong lutong tinapay, ngayon ay tila isang malaking hawla na gawa sa kahoy at semento. Rosita, isang mahinang tinig ang tumawag sa kanya, ang kanyang ama, si Arturo. Lumingon si Rosita. Baka sa mukha ng ama ang pagod na hindi kayang burahin ng tulog. Ang dating masipag na negosyante ay tila lumiit ang katawan dahil sa bigat ng problemang pasan nito. Papa, bakit gising pa kayo? Malamig na rito sa labas. Malambing na saad ng dalaga. Hindi ako makatulog, anak. Ang mga accounts, ang bangko, tumawag na naman sila kanina. Binibigyan na lang tayo ng 30 araw para lisanin ang bahay na ito. Nanginginig ang boses ni Arturo. Lumapit si Rosita at hinawakan ang kamay ng ama. Gagawan natin ng paraan. Pa, magtatrabaho ako sa bayan. Tutulong ako. Hindi sapat yun, Rosita. Milyon-milyon ang utang natin. Isang malaking pagkakamaling pagtitiwala ko sa mga investor na yun. Napasa po ang ama sa kanyang noo. Patawarin mo ko, anak. Nawala ang lahat dahil sa akin. Hindi sumagot si Rosita. Niyakap na lamang niya ang ama habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa malayo. Sa taas ng burol kung saan matatagpuan ang Hacienda de Dios. Ang pag-aari ng misteryosong bilyonaryong si Don Severino. Nang tuluyan ng makatulog ang kanyang mga magulang, dahan-dahang lumabas si Rosita sa likod ng kanilang bahay. Tinahak niya ang pamilyar na daan patungo sa malaking puno ng nara sa hangganan ng kanilang lupain. Doon naghihintay ang isang bulto ng lalaki. Nakasandal ito sa puno, nakasuot ng kupas na t-shirt at maong. Si Ethan. Akala ko hindi ka na darating. Bulong ni Ethan nang maramdaman ang pagdating ng dalaga. Hindi nagsalita si Rosita. Agad siyang sumubsob sa dibdib ng binata. Ang pamilyar na amoy ng sabon at araw mula kay Ethan ang nagsisilbi niyang pahinga sa magulong mundo. Umiyak ka na naman ba? Tanong ni Ethan habang hinahaplos ang mahabang buhok ni Rosita. Dahil ba sa utang ng papa mo? Ethan, mawawala na sa amin ang bahay. Wala na kaming matitirahan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hikbi ni Rosita. Humarap sa kanya si Ethan at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Ang mga mata ng binata ay puno ng determinasyon. Makinig ka sa akin, Rosita. Mag-a-apply ako bilang seaman. Nakausap ko ng agency. Malaking sahod doon. Sa loob ng 1 taon, makakaipon ako. Mababayaran natin ang lahat. 1 taon? Ethan, sa susunod na buwan ay palalayhasin na kami. Magagawa natin ang paraan. Hindi kita pababayaan. Mahal kita, Rosita. Higit pa sa buhay ko. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, takot at pagnanasa. Sa ilalim ng puno ng nara, tila huminto ang mundo. Walang utang, walang bangko, walang Don Severino. Mayroon lamang 2 pusong nagmamahalan. Tanghako, Ethan. Hindi mo ko iiwan? Tanong ni Rosita na may takot at pag-aalala. Hinding-hindi. Kahit anong mangyari, ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Sa gabing yon, sa gitna ng desperasyon, ibinigay ni Rosita ang kanyang sarili kay Ethan. Isang pagsuko na akala niya ay selyo ng kanilang walang hanggang pag-iibigan. Hindi niya alam na ang gabing yon ay ang huling gabi ng kanyang kawalang malay. Kinabukasan, isang marangyang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng talyer kung saan nagtatrabaho si Ethan bilang mekaniko. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, ang abogado ni Don Severino. Naghahanap kami ng isang mekanikong marunong sa mga vintage cars. Sinabi sa amin na ikaw ang pinakamagaling dito sa bayan. Wika ng abogado kay Ethan. Bakit po? Para kanino po bang serbisyo ko? Tanong ni Ethan. Para kay Don Severino de Dios. Napahinto si Ethan. Ang Don?
Ang matandang bilyonaryong balita ay hindi lumalabas ng kanyang mansyon? Sige po, kailangan ko ng extra na kita. Sagot ni Ethan. Iniisip na ang perang kikitain niya rito ay maidadagdag niya sa pambayad ng utang ng pamilya ni Rosita. Hindi alam ni Ethan, habang siya'y nagtatrabaho sa garahe ng Don, may isang pares ng mga matang nakatingin sa kanya mula sa mataas na bintana ng mansyon, si Don Severino. Ang Don ay nakatayo, hawak ang isang baso ng alak, ngunit hindi ang garahe ang tinitingnan niya. Sa kanyang kabilang kamay ay isang surveillance photo, isang litrato ni Rosita na naglalakad sa palengke. Kamukhang kamukha niya. Bulong ng matanda. Ang hugis ng muka, ang paraan ng kanyang paglalakad, para akong tumitingin sa isang salamin ng nakaraan. Pumasok ang kanyang butler na si Mang Fidel. Don Severino, handa na pong mga papeles para sa foreclosure ng mga ari-arian ni Arturo Lopez. Sa susunod na linggo ay mapapasa inyo na ang kanilang mansyon. Ibinaba ni Severino ang baso. Huwag mong ituloy ang foreclosure, Fidel. Nagtaka ang butler. Po? Pero yun pong utos nyo noong nakaraang buwan. May mas magandang plano ako, ani ni Severino, habang ang paningin ay bumalik sa litrato ni Rosita. Gusto ko siyang makita ng malapitan. Gusto kong malaman kung pati ba ang boses niya ay kasing tamis ng kay Isadora. Isang gabi, nagkaroon ng malaking pagtitipon para sa anibersaryo ng bayan. Kahit walang pera, napilitan si Rosita na dumalo dahil ang kanyang ama ay umaasang makakakuha ng huling pagkakataon na makipag-usap sa mga mayayamang negosyante. Nakasuot si Rosita ng isang simpleng puting bestida. Wala siyang alahas, ngunit ang kanyang natural na ganda ay nangingibabaw sa lahat. Nasa gitna siya ng pagkukwento sa kanyang kaibigan nang biglang tumahimik ang buong bulwagan. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na pilak. Si Don Severino. Lahat ay yumuyuko, lahat ay nagbibigay daan, ngunit ang Don ay diretsyong lakad. Hindi siya tumitingin sa kahit sino, maliban sa isang tao. Huminto siya sa harap ni Rosita. Ang hininga ni Rosita ay tila tumigil. Ang mga mata ng matanda ay malalim. Tila may binabasa sa kanyang kaluluwa. Hindi ito ang tingin ng isang may pagnanasa, kundi tingin ng isang taong nakakita ng isang himala. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Severino. Ang boses niya ay malalim at may otoridad. Rosita po. Rosita Lopez. Nauutal niyang sagot. Bahagyang ngumiti ang Don. Isang ngiting hindi nakita ng mga taga San Sebastian sa loob ng maraming dekada. Lopez, ang anak ni Arturo. Lumingon ang Don sa kanyang abogado. Ipadalang imbitasyon kay Arturo bukas ng umaga. May pag-uusapan kami sa aking mansyon. Bago umalis ang Don, muli niyang tinitigan si Rosita. Napakaganda mo, Rosita. Alagaan mong iyong kalusugan. Huwag kang magpapakapagod. Naiwan si Rosita na nanginginig. Sa di kalayuan, nakita niya si Ethan na nakatitig sa kanila. Ang mga kamao nito'y nakakuyom sa selos at kaba. Pag-uwi sa bahay, hindi mapakali si Arturo. Bakit ka kinausap ng Don, anak? Baka ito na ang pagkakataon natin. Baka payagan niya tayong i-restructure ng utang. Hindi ko alam pa, pero nakakatakot ang tingin niya. Parang kilala niya ako, sabi ni Rosita habang nakahawak sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa buong bayan. Ang pamilya Lopez ay ipinatawag sa Hacienda de Dios. Para kay Ethan, ito'y simula ng kanyang bangungot. Rosita, huwag kang pupunta doon. Pakiusap ni Ethan habang nagkikita sila ng patago sa likod ng talyer. Kailangan, Ethan, para kay Papa. Isang pag-uusap lang naman, baka makatulong sa negosyo. Paliwanag ni Rosita. Hindi mo ba nakita ang tingin niya sa'yo kagabi? Rosita, matanda na yun, pero bilyonaryo. Alam mo kung paano mag-isip ang mga taong may kapangyarihan. Bibilihin ka niya. Hindi ako mabibili, Ethan. Mahal kita, di ba? Magtiwala ka sa akin. Nagyakapan ng dalawa, ngunit sa pagkakataong ito, ang yakap ay hindi na kasing sarap ng dati. May halong pait at kaba. Sa langit, nagsisimulang mag-ipon ang mga maiitim na ulap.
Ang amoy ng lupa ay nagbabadya ng isang malakas na unos. Kinabukasan, isang puting sobre na may gintong tatak ng Pamilya de Dios ang dumating sa pintuan ng mga Lopez. Hindi ito sulat ng paniningil. Ito'y isang paanyaya para sa isang hapunan. Ngunit para kay Rosita, ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga kadenang unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Magsuot ka ng pinakamaganda mong damit, Rosita. Utos ng kanyang ina na si Elena, habang nagmamadali na naghahanap ng mga hiyas na hindi pa naisasangla. Ito na ang pagkakataon nating maisalba ang lahat. Sabi ng papa mo mukhang mabait naman daw ang Don nang makausap niya kagabi. Mabait, mama? O may balak? Sagot ni Rosita habang nakatingin sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Bakit nga ba siya pinansin ng isang lalaking tinitingala ng buong bansa? Anong mayroon sa kanyang muka na tila nakapagpahinto sa tibay ng isang bilyonaryo? Samantala, sa talyer, hindi mapakali si Ethan. Hawak niyang isang wrench, ngunit ang isip niya ay nasa mansyon ng mga Lopez. Hindi niya matanggap na ang babaeng iniibig niya ay papasok sa lungga ng isang leon. Ethan, baka naman nag-overthink ka lang, sabi ni Berto, ang kanyang kasamahan sa talyer. Matanda na si Don Severino, baka naman gusto lang talagang tumulong. Berto, walang bilyonaryong tumutulong ng walang kapalit, mariing sagot ni Ethan. At nakita ko kung paano siya tumingin kay Rosita. Hindi yung tingin ng isang lolo sa apo. Tingin yun ng isang lalaking nakahanap ng nawawalang kayamanan. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, dinala ng isang limousine ng Pamilya Lopez sa tuktok ng burol. Ang Hacienda de Dios ay isang obra maestra ng arkitektura. Mga antigong poste, malalaking chandelier na gawa sa kristal at mga painting na milyon-milyon ang halaga. Sa dulo ng mahabang hapagkainan, nakaupo si Don Severino. Suot niya ang isang itim na turtleneck at velvet na jacket. Mukha siyang kagalang-galang, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling misteryoso. Salamat sa pagdating, Arturo, Elena, at Rosita, panimula ng Don. Ang hapunan ay puno ng normal na usapan. Nagkikwento si Arturo tungkol sa kanyang mga plano sa kumpanya, habang si Elena naman ay pilit na napapahanga. Ngunit si Rosita, nanatili siyang tahimik. Nilalaro ang pagkain sa kanyang plato. Ramdam niyang titig ni Severino. Hindi ito nakakasulasok pero napakabigat. Rosita, tawag ng Don. Bakit tila hindi ka kumakain? Hindi mo ba nagustuhan ang inihanda ng aking chef? Nag-angat ng tingin si Rosita. Maayos pong pagkain, Don Severino. Medyo busog lang po ako. O baka naman natatakot ka sa akin. Deretsahang tanong ng matanda. Napatigil ang lahat sa pagkain. Napalunok si Arturo. Hindi po, Don Severino. Nagtataka lang po ako kung bakit nyo kami inimbitahan. Matapang na sagot ni Rosita. Tumawa ng mahina ang matanda. Isang tawang parang kalansing ng mga tuyong dahon. Diretso kang magsalita. Katulad na katulad niya. Huminto siya sandali. Huwag kayong mag-alala. Ang pakay ko ay negosyo, Arturo. Alam kong kalagayan ng kumpanya mo. Alam ko rin na sa susunod na linggo ay kukunin na ng bangko ang bahay niyo. Yumuko si Arturo sa hiya. Opo, Don Severino. Babayaran kong lahat. Simpleng sabi ng Don. Lahat ng utang niyo sa bangko. Lahat ng back taxes. At bibigyan kita ng sapat na puhunan para muling itayong iyong pangalan. Namilog ang mga mata ni Elena. Totoo po ba yan, Don? Ano po ang kailangan naming gawin bilang kabayaran? Tumingin si Severino kay Rosita. Gusto ko si Rosita. Gusto ko siyang maging asawa. Parang may bombang sumabog sa loob ng kwarto. Nabitawan ni Rosita ang kanyang tinidor na lumikha ng isang matunog na kalansing sa porselanang plato. Pero, Don Severino, 21 lang ang anak ko. Nauutal na sabi ni Arturo. Alam ko at ako'y 75. Pagpapatuloy ng Don. Hindi ko hinihingi ang kanyang pag-ibig. Hinihingi ko ang kanyang presensya. Sa kapalit ng kanyang kalayaan, ibibigay ko sa inyo lahat ng karangyaan sa mundo. Isang kasunduan, Arturo. Isang transaksyon. Nang makauwi ang mga Lopez,
Halos himatayin si Rosita sa iyak. Hindi niya akalain na ang hinala ni Ethan ay magkakatotoo sa pinakabrutal na paraan. Hindi ko kaya, Papa. Hindi ko kaya magpakasal sa isang matandang hindi ko naman kilala. Sigaw ni Rosita. Anak, isipin mo lang ang kalagayan natin. Pagmamakaawa ni Elena. Saan tayo pupunta? Sa kalsada? Mabuti na ang Don, mayaman siya. Hindi ka magugutom. Pero may mahal ako. Mama, si Ethan. Sa labas ng kanilang bahay, narinig ni Ethan ang sigawan. Kanina pa siya naghihintay sa dilim. Nang malaman niya ang tungkol sa proposal ng Don, tila nagdilim ang kanyang paningin. Sugod bahay siyang pumasok. Hinarap si Arturo. Tito Arturo, hindi niyo pwedeng gawin ito kay Rosita. Ibinebenta niyo bang sarili niyong anak? Galit na sigaw ni Ethan. Wala kang alam, Ethan. Mahirap ka lang. Anong maibibigay mo sa anak ko? Gutom? Hirap? Ganti ni Arturo. Magtatrabaho ako, kahit 10 trabaho pa. Huli na, Ethan. Umiiyak na sabi ni Rosita habang lumalapit sa binata. Huli na ang lahat. Nagyakapan ng dalawa sa harap ng kanyang mga magulang. Isang eksenang puno ng pait. Huwag kang papayag, Rosita. Parang awa mo na. Bulong ni Ethan. Anong magagawa ko, Ethan? Kung hindi ako papayag makukulong si Papa, mawawalan kayo ng trabaho sa talyer dahil sa pag-aari na rin ng Don ng lupang kinatatayuan nyo. Hawak niyang buong bayan. Hikbi ni Rosita. Doon sa gitna ng sala ng mga Lopez, naramdaman ni Rosita at Ethan ang tunay na bagsik ng kapangyarihan, na kahit gaano kalakas ang pintig ng kanilang mga puso, kayang-kayang patahimikin yun ng isang pirma sa tseke. Samantala, sa Hacienda de Dios, pumasok si Don Severino sa isang silid na laging nakakubli sa dulo ng pasilyo. Binuksan niya ang ilaw. Sa loob ng silid ay walang kahit anong moderno. Puno ito ng mga lumang gamit mula sa dekada 70. Isang lumang radyo, mga tuyong bulaklak, at isang duster na nakasabit sa dingding. Lumapit siya sa isang malaking frame na natatakpan ng puting tela. Dahan-dahan niya itong hinila. Lumitaw ang larawan ng isang babaeng kamukhang kamukha ni Rosita. Ang tanging pagkakaiba ay ang suot nitong damit. Isang simpleng barot saya sa gitna ng palayan. Isadora. Bulong ng matanda. Konting panahon na lang. Maililigtas ko na rin siya. Hindi siya mamamatay sa hirap, gaya mo. Gagawin ko ang lahat para hindi siya madungisan ng mundong ito. Hahawakan sana niyang painting, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Napakapit siya sa kanyang dibdib, dumaing sa sakit. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng gamot at uminom ng 3 tableta ng walang tubig. Kailangan kong umabot sa kasal. Hiningal niyang sabi. Kailangan kong masiguro na bago ako mawala, ligtas ng babaeng may mukha mo. Ang plano ni Don Severino ay hindi pagsasamantala, kundi isang desperadong pagtatangkang itama ang mali ng nakaraan. Ngunit sa mata ng mundo, siya ang kontrabidang kumuha sa kaligayahan ng 2 pusong nag-iibigan. Sa huling gabi bagong nakataktang kasal, muling nagkita sina Rosita at Ethan sa ilalim ng puno ng nara. Wala nang luha, dahil tuyo ng kanilang mga mata sa magdamag na pag-iyak. Kung ito nang huling pagkakataon na magiging akin ka, sabi ni Ethan, ang boses ay seryoso at malalim. Gusto kong tandaan mo ito, kahit anong pangalan ang gamitin mo, kahit kaninong bahay ka tumira. Sa akin ang puso mo, sa akin ang kaluluwa mo. Ethan, sa oras na maisuot kong singsig na yun, magiging bilanggo na ako. Sagot ni Rosita. Hindi, ani ni Ethan. Magiging biktima ka lang ng pagkakataon, pero maghihintay ako. Hihintayin ko ang araw na babalik ka sa akin. Doon muli nilang pinagsaluhan ng isang sandali ng pag-ibig, isang gabing puno ng desperasyon, na tila sa bawat haplos ay isang pagpapaalam. Hindi nila alam na ang gabing yon ang magiging mitsa ng isang malaking pagbabago sa kanilang buhay pagkalipas ng ilang buwan. Kinabukasan, ang kampana ng simbahan ng San Sebastian ay tumunog.
hindi para sa isang masayang pag-iisang dibdib, kundi para sa isang transaksyong binalot ng puting belo. Ang kasunduan ay selyado na, wala nang atrasan. Sa loob ng isang linggo, ang San Sebastian ay nabulabog. Sa balitang ang kaisa-isang anak ni Arturo Lopez ay magpapakasal sa leyon ng hasyenda, si Don Severino de Dios. Para sa mga taga-bayan, ito'y isang modernong fairy tale. Ngunit para kay Rosita, ito ang simula ng kanyang pagiging isang buhay na ribulto. Simula nang tanggapin ni Rosita ang proposal, naging kakaiba ang kilos sa paligid ng kanilang bahay. Tuwing sasapit ang 10:00 ng gabi, isang itim na SUV ang pumaparada sa tapat ng kanilang gate. Walang bumababa, walang gumagalaw. Ang tanging makikita mo lang ay ang bahagyang pagbaba ng bintana sa bandang likuran at ang usok ng tabako na lumalabas mula rito. Natatakot ako, Ethan. Bulong ni Rosita sa telepono. Nakasilip siya sa siwang ng kanyang kortina. Gabi-gabi siyang nandun. Pakiramdam ko, binibilang niya ang bawat hininga ko. Para akong biktima na tinitingnan muna kung kailan pinakamasarap lapain. Sa kabilang linya, naririnig ni Rosita ang mabigat na paghinga ni Ethan. Huwag kang lalabas, Rosita. Kahit anong mangyari, manatili ka sa loob. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may ginawa siyang masama sa'yo bago pa man ang kasal. Isang gabi, sinubukan ni Rosita na harapin ang takot. Lumabas siya ng gate at lumapit sa itim na sasakyan. Huminto ang mundo nang bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Don Severino. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng dilim, habang ang kabilang bahagi ay nasasabugan ng liwanag ng buwan. Bakit niyo po ako laging binabantayan? Matapang na tanong ni Rosita kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Tinitigan siya ni Severino ng matagal. Walang mali siya ang kanyang mga mata, kundi isang malalim na lungkot na tila isang balon na walang katapusan. Gusto ko lang siguruhin na hindi ka tatakas, Rosita. Mahinang sagot ng matanda. At gusto kong masiguro na hindi ka dadapuan ng kahit anong sakit. Sa labas ng bahay na ito, mapanganib ang gabi. Pumasok ka na, baka sipunin ka. Bakit po kayo ganito? Bakit kailangang bantayan niyo pati ang pagtulog ko? Dahil ang mga magagandang bagay sa mundo ay madaling makuha, pero mas madaling mawala. Sabi ng Don bago dahan-dahang itinaas ang bintana. Umuwing umiiyak si Rosita. Para sa kanya, ang proteksyong sinasabi ng Don ay walang iba kundi ang pag-angkin sa kanyang pagkatao. Habang abala ang pamilya Lopez sa paghahanda ng kasal na pinondohan ng Don, si Ethan naman ay unti-unting nilalamon ng puot. Sa talyer, halos sirain niya ang makina ng sasakyang ginagawa niya dahil sa galit. Ethan, tama na yan. Masisira mo ng radiator. Awat ni Berto. Bakit siya, Berto? Bakit kailangang kunin ng matandang yun ang lahat? Mayaman na siya. Makapangyarihan na siya. Bakit pati si Rosita? Sigaw ni Ethan. Dahil perang nagpapatakbo sa mundo, Ethan. At tayo? Tayong mga tornilyo na tinatakpan lang para umandar ang makina nila. Hindi nakatiis si Ethan. Noong gabing yon, matapos umalis ng sasakyan ni Don Severino sa harap ng bahay ni Rosita, palihim siyang pumasok sa bintana ng silid ng dalaga. Ethan! Gulat na bulong ni Rosita. Mapanganib ang ginagawa mo. May mga bodyguards ang Don sa paligid. Wala akong pakialam. Niyakap ng mahigpit ni Ethan ang dalaga. Itatakas kita, Rosita. Ngayon na. Sumakay tayo sa motor ko. Pumunta tayo sa malayo. Kahit saan, basta magkasama tayo. At paanong pamilya ko? Ang papa ko. Ethan, nakataya ang buhay nila rito. Kapag tumakas ako, hihilain ni Don Severino ang lahat ng tulong. Mabubulok sa kulungan si papa dahil sa mga talbog na tseke. Napabitiw si Ethan. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera. Ang tanging sandata niya ay ang pag-ibig. Na sa panahong ito, ay walang halaga laban sa bilyong-bilyong piso. Gusto ko lang malaman, Rosita. Tiningnan ni Ethan ang mga mata ng dalaga. Sa gabing maging asawa ka niya, sa gabing itabi ka niya sa kama, iisipin mo ba ako? Hinawakan ni Rosita ang kamay ni Ethan at itinalon ito sa kanyang puso. Kahit anong mangyari, Ethan,
Ikaw ang pintig nito. Ang katawan ko lang ang ibinebenta. Pero ang puso ko, kailanman ang hindi niya makukuha. 3 araw bago ang kasal, ipinatawag si Rosita sa Hacienda de Dios para sa fittings ng kanyang gown. Isang sikat na designer mula sa Paris ang dinala ng Don para sa kanya. Habang sinusukatan, napansin ni Rosita na bawat detalye ng gown, ang mga borda, ang klase ng tela, ang haba ng belo, ay may sinusunod na lumang sketch. Isang dilaw at lumang papel na tila galing pa sa ibang panahon. "Excuse me?" tanong ni Rosita sa designer. "Bakit kailangang ganitong disenyo? Masyadong makaluma." "Ito po ang gusto ni Don Severino, ma'am," sagot ng designer. Sabi niya ito raw pong perpektong disenyo para sa isang Isadora. Napatigil si Rosita. Isadora? Sino si Isadora? Matapos ang fitting, habang abala ang lahat, palihim na naglakad-lakad si Rosita sa loob ng mansyon. Nakarating siya sa isang hallway na puno ng mga antigong vase at estatwa. Sa dulo nito, narinig niya ang boses ni Don Severino mula sa isang bahagyang nakabukas na pinto. "Fidel, handa na ba ang kwarto?" tanong ni Severino. "Opo, Don. Naayos ng lahat. Eksakto sa itsura ng dati," sagot ni Mang Fidel. "Mabuti. Gusto ko pagpasok niya, mararamdaman niya na narito na siya ulit. Na hindi siya kailanman nawala. Gusto ko siyang titigan hanggang sa huling sandali ko." Kinilabutan si Rosita. Titigan hanggang sa huling sandali? Anong klaseng ritual ang gagawin sa kanya? Akala niya'y simpleng pagnanasa lang ang nararamdaman ng matanda. Ngunit tila may mas malalim at mas nakakatakot na obsesyon ito sa isang taong hindi naman siya. Mabilis siyang bumalik sa main hall. Ang puso niya'y kumakaba ng mabilis. Sa kanyang isip, si Don Severino ay hindi lang isang bilyonaryo. Siya ay isang baliw na lalaking gustong buhayin ng isang patay na alaala gamit ang kanyang katawan. Sa labas ng mansyon, habang hinihintay ni Ethan na lumabas si Rosita mula sa fitting, nakita niyang personal na doktor ni Don Severino na lumalabas ng bahay. Mukhang balisa ang doktor at may dalang mga medical records. Nagkaroon ng ideya si Ethan. Sinundan niya ang doktor hanggang sa klinika nito sa bayan. "Dok, kailangan ko pong malaman, anong kondisyon ni Don Severino?" tanong ni Ethan, nagpapanggap na isang tauhan mula sa insurance company. "Hindi ko pwedeng sabihin yan, iho. Patient confidentiality," sagot ng doktor. "Dok, buhay ng isang babae ang nakataya rito. Magpapakasal siya sa isang lalaking mukhang may itinatagong misteryo. Parang awa niyo na." Bumuntong hininga ang doktor. "Hindi ko masasabi ang lahat, pero ito lang ang babala ko. Ang matandang yan ay hindi natatagal. Ang puso niya, ang buong katawan niya, bumibigay na. Kaya siguro nagmamadali siyang tapusin ang kasal na ito. Para siyang lalaking nakahanda para sa sarili niyang burol. Pero ang gusto niyang kasama sa huling hantungan ay ang babaeng yun." Lalong natakot si Ethan. Isang lalaking mamamatay na may masidhing obsesyon. Mas delikado ito kaysa sa lalaking malakas. Dahil ang taong wala nang mawawala ay kayang gawin ang lahat. Dumating ang gabi bago ang kasal. Ang buong San Sebastian ay tahimik. Tila nakikiramay sa bigat ng hanging dala ng gabi. Sa huling pagkakataon, nagkita sina Rosita at Ethan sa kanilang puno ng nara. Wala nang salita. Tanging ang tunog ng kuliglig at ang hikbi ni Rosita ang maririnig. "Rosita," sabi ni Ethan, ang boses ay puno ng determinasyon. "Ano man ang mangyari bukas, tandaan mo, handa akong pumatay para sa'yo. Handa akong mamatay para sa'yo." "Wag, Ethan. Wag mong dudumihan ang mga kamay mo," sagot ni Rosita habang hinahaplos ang mukha ng binata. "Magtiwala tayo sa tadhana. Baka may dahilan ng lahat ng ito." Naghiwalay sila ng may mabigat na kalooban. Si Ethan may hawak na kutsilyo sa kanyang bulsa. Nangangakong babantayan ng simbahan bukas. Si Rosita pumasok sa kanilang bahay, handa nang isuot ang gown ng isang babaeng matagal nang patay. Ang entablado ay nakahanda na. Ang bilyonaryo, ang dalagang sakripisyo, at ang kasentahang puno ng puot. Ngunit sa likod ng tabing,
May isang katotohanang walang sino man sa kanilang nakakaalam. Isang katotohanang sasabog sa mismong gabi ng kasal. Ang umaga ng kasal ay hindi dumating na may kasamang huni ng mga ibon. Sa halip ang langit ng San Sebastian ay napabalot ng makapal na ulap, tila nakikiramay sa bigat ng pusong pasan ni Rosita. Sa loob ng kanilang mansyon, ang paligid ay abala. Ang mga makeup artist, hairstylist at mga assistant na ipinadala ni Don Severino ay parang mga langgam na gumagalaw sa paligid ng dalaga. Ngunit si Rosita ay tila isang estatwa. Nakatingin lang siya sa kawalan habang ang kanyang muka ay pilit na pinapaganda. "Ma'am, huwag po kayong masyadong malungkot. Magandang simula ng bagong buhay niyo," sabi ng isang assistant. Napangiti ng mapait si Rosita. Pagdating sa lumang simbahan ng San Sebastian, ang paligid ay puno ng mga armadong bodyguards. Hindi ito mukhang kasalan. Mukha itong isang high security operation. Ang mga mayayaman ay nakamasid mula sa malayo. Ususera na kung anong mangyayari sa pag-iisang dibdib ng kagandahan at ng halimaw ng asyenda. Bago bumaba ng sasakyan, nakita ni Rosita si Ethan. Nakatayo ang binata sa gilid ng isang malaking puno, malayo sa mga gwardya. Ang kanyang mga mata ay mapula, halatang hindi nakatulog. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang barong na hiram lang. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, tila nag-usap ang kanilang mga kaluluwa. "Ipaglaban mo ko," ang sigaw ng mga mata ni Rosita. "Patawarin mo ko," ang sagot ng mga mata ni Ethan na puno ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan naglakad si Rosita sa aisle. Sa dulo nito, naghihintay ang matandang Don Severino. Nakasuot ito ng isang napakagarang barong na gawa sa pinakamahusay na pinya. Kahit matanda na, mayroon itong taglay na otoridad na nakapanghihina ng tuhod. Nang hawakan ni Severino ang kamay ni Rosita para ibigay ng kanyang ama, naramdaman ng dalaga ang lamig ng balat ng matanda. Parang hawak niya ang kamay ng isang taong matagal nang pumanaw. "Huwag kang manginig, Rosita," bulong ng Don. "Tapusin lang natin ito at magiging ligtas na ang lahat." Ang seremonya ay mabilis, tila isang blur sa paningin ni Rosita. Ang bawat I do ay parang tunog ng martilyo na ipinapako sa kanyang kabaong. Nang ideklara silang mag-asawa, hindi siya hinalikan ng Don sa labi. Sa halip, isang banayad na halik sa noong ibinigay nito. Isang halik na puno ng respeto, pero puno rin ng misteryo. Pagkatapos ng marangyang reception na hindi naman kinainan ni Rosita, dinala na siya sa Hacienda de Dios, ang kanyang bagong tahanan. Ang mansyon sa gabi ay mas nakakatakot kesa sa araw. Ang mga anino ng mga puno ay parang mga kamay na gustong humablot sa kanya. "Dalhin niyo ng asawa ko sa master's bedroom," utos ni Severino kay Mang Fidel. "At siguraduhin na walang istorbo kahit sino." Lalong kinabahan si Rosita. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang gabi ng pagsuko. Pagpasok niya sa master's bedroom, halos himatayin siya sa gulat. Ang kwarto ay punong-puno ng mga puting rosas. Ang paboritong bulaklak ni Isadora ayon sa mga kwento. Ang amoy ng kwarto ay halo ng mamahaling pabango at amoy ng mga lumang gamot. Sa isang sulok, nakita niyang isang antigong rocking chair na dahan-dahang gumagalaw kahit wala namang nakaupo. "Magpalit ka na ng suot, Rosita," sabi ni Mang Fidel bago lumabas at isara ang pinto. Sinuot ni Rosita ang manipis na silk nightgown na ipinahanda ng Don. Nakaupo siya sa gilid ng malaking kama, nanginginig. Naghihintay sa pagpasok ng lalaking nagmamay-ari na sa kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Don Severino. Hindi siya nakasuot ng pang-alis. Nakasuot siya ng isang makapal na robe. Ang kanyang paglakad ay mabigat at tila bawat hakbang ay nagbibigay sa kanya ng sakit. Huminto siya ilang dipang layo mula sa kama. Tinitigan niya si Rosita mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya makita. "Don Severino," simula ni Rosita. Ang boses ay nanginginig. "Handa na po ako sa tungkulin ko bilang asawa." Pumikit si Rosita ng mariin. Hinihintay ang haplos, ang bigat ng katawan ng matanda, o ang anumang pagsasamantala. Ngunit lumipas ang ilang minuto. Walang nangyari. Narinig niya ang pag-urong ng isang upuan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata,
Nakita niya si Don Severino na nakaupo sa isang leather armchair sa madilim na bahagi ng kwarto. Nakaharap ito sa kanya, pero malayo ang distansya. "Matulog ka lang, Rosita," mahinang sabi ng Don. "Gusto lang kitang pagmasdan." Napakunot ang noo ni Rosita. "Ano pong ibig niyong sabihin? Kasal na tayo. Hindi ba't itong gusto niyo? Ang makuha ako?" Umiling ang matanda. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang muka at doon nakita ni Rosita ang isang luhang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ng bilyonaryo. "Hindi kita kailangan sa paraang iniisip mo," sabi ni Severino. "Ang kailangan ko lang ngayong makita kang payapang natutulog. Gusto kong makita na sa pagkakataong ito, ang babaeng may mukha mo ay hindi naghihirap, hindi nagugutom, at hindi natatakot sa bukas." Habang nakahiga si Rosita, pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, ngunit ramdam niya ang bigat ng tingin ng Don. Pero may mas kakaiba siyang naramdaman. Tila may isa pang presensya sa loob ng kwarto. Narinig niyang mahinang bulong ng isang babae. "Salamat." Agad na napabalikwas si Rosita. "Sino yun?" "Huwag kang matakot," sabi ni Severino. Hindi gumagalaw ang kanyang upuan. "Si Isadora lang yun. Natutuwa siya na narito ka." "Don Severino, natatakot na po ako. Sino pa talaga si Isadora? Bakit kailangang kamukha ko siya?" Tumayo ang Don. Kinuha ang isang lumang orasan sa ibabaw ng table. "Si Isadora ang tanging babaeng minahal ko. Mahirap lang kami noon. Namatay siya sa bisig ko dahil wala akong pambili ng gamot. Sa loob ng 50 taon, nagpayaman ako para lang patunayan sa mundo na hindi na muling mamamatay ang pag-ibig ko dahil sa kahirapan." Tumingin siya ng diretso kay Rosita. "Nang makita kita, alam kong ikaw ang huling pagkakataon ko. Hindi para angkinin ka, kundi para protektahan ang imahe niya sa pamamagitan mo. Ang kasal na ito hindi para sa akin, Rosita. Ito'y para sa isang pangakong napako 5 taon nang nakakalipas." Habang nangyayari ito sa loob ng mansyon, sa labas naman ay may nagaganap na hindi inaasahan. Si Ethan, na puno ng galit at selos, ay hindi nakatiis gamit ang kanyang kaalaman sa mga sasakyan at sa paligid ng asyenda. Nakapasok siya sa loob ng bakod. May dala siyang baril, isang lumang paltek na nakuha niya sa isang kaibigan. "Hindi ko hahayaang saktan ka niya, Rosita," bulong ni Ethan habang umiiyak sa pader patungo sa bintana ng master's bedroom. Ngunit bago pa man siya makarating sa bintana, may nakita si Ethan sa loob ng opisina ng Don sa ibaba. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Nakita niyang isang legal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Sa sobrang kuryosidad, pumasok siya at binasa ito. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ang dokumento hindi tungkol sa kasal. Ito'y isang last will and testament. At ang nakasulat doon, "Lahat ng aking ari-arian, kumpanya at pera ay ipinapamana ko sa aking magiging asawa, si Rosita Lopez de Dios, sa oras ng aking pagpanaw na mangyayari sa loob ng 3 buwan dahil sa isang terminal na sakit." Nabitawan ni Ethan ang barel at sa ilalim ng dokumento, isang litrato ng isang lalaki noong kabataan nito. Ang lalaking kasama ni Isadora sa litrato ay hindi si Don Severino. Ang lalaki sa litrato ay kamukhang-kamukha ni Ethan. Sa master's bedroom, unti-unti nang dinadalaw ng antok si Rosita dahil sa exhaustion. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, lumapit si Don Severino sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ni Rosita ng napakagaan. Tila ba natatakot siyang mabasag ang dalaga. "Patawarin mo ko, Rosita," bulong ng matanda. "Alam kong masakit ang ginawa ko sa inyo ni Ethan. Pero kailangan kong gawin ito dahil ang dugo ni Isadora ay tumadaloy sa mga ugat niyo." Nagising ang diwa ni Rosita sa narinig. "Ano pong sinabi niyo? Anong dugo?" Ngunit hindi na sumagot ang Don. Tumalikod na siya at muling naupo sa dilim. "Matulog ka na. Bukas malalaman mo ang lahat. Bukas magsisimula ang iyong tunay na kalayaan." Sa labas, ang ulan ay nagsimula ng bumuhos. Si Ethan ay nakatayo sa ilalim ng ulan. Hawak ang dokumentong magbabago sa kanilang lahat. Ang tanong,
Bakit kamukha ni Ethan ang lalaki sa litrato ni Isadora? At anong tunay na relasyon ni Don Severino sa kanilang dalawa? Ang gabi ng kasal ay hindi pala gabi ng pag-ibig, kundi gabi ng pagbubukas ng mga lihim na baon na sa limot. Ang ulan ay tila walang balak tumigil. Hinahampas ang malakas ang bintana ng Hacienda de Dios. Sa loob ng master's bedroom, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa kulog sa labas. Si Rosita ay nakaupo sa kama, balot ng kumot, habang ang kanyang mga matay nakapako sa arino ni Don Severino na nanatiling nakaupo sa dilim. Ngunit ang katahimikang yun ay binasag ng isang malakas na kalabog mula sa balkonahe. "Rosita!" Isang pamilyar na boses ang sumigaw. Ang pinto sa balkonahe ay bumukas ng marahas at pumasok si Ethan, basang-basa, hinihingal, at ang mga matay nanlilisik sa galit. Hawak niyang lukot-lukot na papel na nakuha niya sa opisina. "Ethan, anong ginagawa mo rito? Mahuhuli ka ng mga gwardya!" Sigaw ni Rosita na agad tumakbo patungo sa binata. "Wala akong pakialam sa mga gwardya." Hinarap ni Ethan ang matanda na dahan-dahang tumayo mula sa armchair. "Anong ibig sabihin nito, matanda ka? Ano tong nabasa ko? Bakit mo kami pinaglalaruan?" Hindi natakot si Don Severino. Sa halip isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Nakarating ka rin, Ethan. Akala ko'y bukas mo pa malalaman ang lahat." "Ethan, anong papel yan?" Tanong ni Rosita. Kinuha ang dokumento mula sa mga kamay ni Ethan. Binasa ni Rosita ang nakasulat. Ang kanyang luha ay muling pumatak. "Ipinapamana mo sa akin ang lahat? Bakit, Don Severino? Bakit kailangan dumaan pa sa kasal na ito?" "Dahil yun lang ang tanging paraan. Para mabigyan kita ng proteksyon na hindi kailanman mababali ng bangko o ng sino mang kaanak ko." Mahinang paliwanag ng Don. Lumapit siya ng bahagya sa liwanag at doon nakita ni Rosita at Ethan ang tunay na kalagayan ng matanda. Maputla na siya, halos butot balat at hirap na sa paghinga. "Ethan," tawag ng Don. "Tingnan mo ko. Tingnan mong mukha ko. Alam mo ba kung bakit kita kinuha bilang mekaniko sa aking talyer? Dahil gusto mo kong bantayan? Dahil gusto mong makita kung gaano ako nasasaktan habang kinukuha mo si Rosita?" Galit na sagot ni Ethan. "Hindi," umiling si Severino. "Kinuha kita dahil noong nakita kita sa bayan. Nakita ko ang aking sarili noong ako'y bata pa. Ang galit sa iyong mga mata, ang dumi sa iyong mga kamay mula sa paggawa, at ang labis na pagmamahal sa isang babaeng hindi mo kayang protektahan dahil sa hirap. Ikaw na ikaw ako, Ethan." Inilabas ni Don Severino ang isang lumang medalya mula sa kanyang bulsa. Isang medalyang may ukit ng hiyas na tila kalahati ng isang puso. 50 taon nang nakakaraan. Si Isadora ay nabuntis. Panimula ng Don. Napatigil ang tibok ng puso ni Rosita. "Buntis?" ulit ni Rosita. "Oo, bago siya pumanaw sa sakit, nalaman kong nagbunga ang aming pagmamahalan. Ngunit sa sobrang hirap ko noon, wala akong nagawa. Nung mamatay siya, akala ko namatay rin ang anak namin. Ngunit nalaman ko kailan lang na nailigtas ang sanggol ng isang nurse sa probinsya. Ang sanggol na yun ay lumaki, nagkaroon ng sariling pamilya. At ang pamilyang yun ay ang mga Lopez." Napahawak si Rosita sa kanyang bibig. "Ibig niyo pong sabihin, Rosita, ikaw ay apo sa tuhod ni Isadora?" Pagtatapat ni Severino. "Kaya kakamukhang kamukha niya. Ang dugong nananalaytay sa'yo ay ang dugong minahal ko ng higit sa aking buhay." Lumingon ang Don kay Ethan. "At ikaw, Ethan, ang iyong ama ay isang ampon. Ang totoo mong lolo ay ang kapatid ni Isadora. Magkadugo kayo sa malayo, ngunit higit pa ron, kayo ang dugtungan ng aming naudlot na kwento." "Kung ganun, bakit mo ko pinakasalan?" sigaw ni Rosita. "Bakit kailangan dumaan sa sakit na to? Bakit mo ko inihiwalay kay Ethan?" "Dahil kung hindi kita pinakasalan, ang mga kamag-anak ko na mga buwaya sa yaman ay kailanman hindi papayag na mapunta sa iyong hasyenda. Sa batas ang asawang may unang karapatan." Paliwanag ni Severino
habang umuubo ng dugo. Kailangan kong maging kontrabida sa paningin niyo para maging bayani sa inyong kinabukasan. Gusto kong bago ako mamatay, masiguro kong ang isang Isadora ng bagong henerasyon ay hindi kailanman luluha dahil sa gutom. Lumapit ang Don kay Ethan at hinawakan ang balikat nito. Ethan, kinalaban kita dahil gusto kong subukin kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanya. Ngayong gabi, napatunayan mong mas matapang ka kaysa sa akin. Hindi mo siya iniwan kahit may baril ang mga gwardya ko. Sa gitna ng drama, napaluhod si Rosita. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang matinding emosyon at ang stress ng mga nakaraang linggo ay tila nagdulot ng kakaibang pakaramdam sa kanyang katawan. Rosita, ano nangyayari? Dinaluhan siya ni Ethan. Ethan, ang sakit ng tiyan ko. Daing ni Rosita. Tumingin si Don Severino kay Rosita at tila naintindihan niya ang lahat. Fidel, tawagin ang doktor, ngayon na. Habang hinihintay ang doktor, isang katotohanan ang pumasok sa isip ni Ethan. Rosita, nung huling gabi natin sa ilalim ng Nara, bago ang kasal, umiyak si Rosita at tumango. Ethan, hindi ko pa nasasabi sa'yo, pero delayed na ako. Takot na takot ako na baka malaman ng Don. Akala ko papatahin niya ako o ang sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Don Severino, ngunit imbis na magalit, ay humagalpak siya ng tawa, isang tawang puno ng kagalakan at kaluwagan. Isang sanggol? Isang bagong buhay sa gitna ng aking kamatayan. Sabi ni Severino. Salamat. Salamat sa Diyos. Ang Hacienda de Diyos ay magkakaroon na ng tunay na tagapagmana. Ang bunga ng inyong pag-ibig, na siyang pag-ibig din namin ni Isadora. Tumating ang doktor at kinumpirma ang hinala. Buntis si Rosita. Ngunit dahil sa tindi ng stress, kailangan niyang magpahinga. Lumapit si Don Severino sa kanilang dalawa. Rosita, Ethan, kailangan niyo nang umalis. Ano? San kami pupunta? Tanong ni Ethan. May private jet na naghihintay sa airport. Ipinahanda ko ng lahat. Pupunta kayo sa Italy. Doon niyo palalakihin ang inyong anak. Doon kayo magsisimula ng bagong buhay na malayo sa chismis ng San Sebastian. Utos ng Don. Pero paano ang kasal? Paano ang mga tao rito? Tanong ni Rosita. Iwan niyo na sa akin ang problemang yun. Ang balita bukas ay ganito. Nagkaroon ng malaking sakit ang Don at kailangan dalhin sa abroad ang kanyang asawa para sa kanyang pagpapagamot. Walang makakaalam na magkasama kayo ni Ethan. Paliwanag ni Severino. Itong huling regalo ko sa inyo. Kalayaan. Tunay na kalayaan. Bago lumisan, hinarap ni Rosita si Don Severino. Wala nang takot. Wala nang pandidiri. Ang tanging naroon ay isang malalim na respeto. Don Severino, bakit niyo po ito ginagawa para sa amin? Pwede niyo naman kaming pabayaan na lang. Tanong ni Rosita. Hinawakan ni Severino ang kamay ni Rosita. Dahil sa loob ng isang gabi, nang pinagmasdan kitang matulog, nakita ko ang kapayapaang ipinagkait sa akin ng 50 taon. Sapat na sa akin na malaman ang mukha ni Isadora ay muling ngingiti at ang kanyang anak ay lalaking may ama na hinding-hindi siya iiwan. Salamat, Lolo Severino, bulong ni Rosita. Napatigil ang matanda sa salitang lolo. Yun ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya niyon. Isang mapayapang ekspresyon ang gumuhit sa kanyang muka. Sa ilalim ng kadiliman ng madaling araw, isang sasakyan ang dahan-dahang lumabas sa Hacienda de Diyos. Lula nito sina Rosita at Ethan, patungo sa isang kinabukasang hindi na binalot ng utang at takot. Samantala, naiwan si Don Severino sa kanyang rocking chair, nakatingin sa painting ni Isadora, hawak niyang annulment papers na permado na niya, at ang tseke na para sa kinabukasan ng sanggol. Isadora, tapos na ang aking misyon. Bulong niya habang dahan-dahang pumipikit ang kanyang mga mata. Susunod na ako sa'yo at sa pagkakataong ito, wala na tayong kailangang iligtas. 5 taon ang mabilis na lumipas sa isang tahimik at napakagandang villa sa Tuscany, Italy.
Ang simoy ng hangin ay amoy ubas at sariwang bulaklak. Malayo ito sa maingay at magulong mundo ng San Sebastian. Ngunit ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng mga alaalang nagmula sa isang matandang lalaking nag-alay ng lahat para sa kanila. Isang batang lalaki na may edad na 4 ang masayang tumatakbo sa gitna ng malawak na hardin. Ang kanyang pangalan ay Severino Ethan Lopez o mas kilala sa tawag na Sevi. Taglay niya ang matatalas na mata ni Ethan at ang matatamis na ngiti ni Rosita. Sevi, huwag kang masyadong tumakbo. Baka madapa ka. Tawag ni Rosita mula sa balkonahe. Si Rosita ay hindi na ang takot at payat na dalagang nakilala sa San Sebastian. Ngayon siya ay isang babaeng puno ng kumpiyansa, elegante, at baka sa kanyang muka ang tunay na kaligayahan. Siya ang namamahala sa Isadora Foundation, isang malaking charity organization na itinatag ni Don Severino bago ito pumanaw, na nagbibigay ng libreng gamot at ospital para sa mga mahihirap sa Pilipinas. Isang pares ng malalakas na brasong yumakap sa kanya mula sa likuran, si Ethan. Hindi na siyang mekanikong may dumi sa kuko. Si Ethan na ngayon ang namamahala sa mga real estate investments na naiwan ng Don. At nag-aral siya ng business management sa Italy para maging karapat-dapat sa titulong iniwan sa kanila. Ngunit sa kabila ng yaman, nanatili ang kanyang pagiging simple at ang masidhing pagmamahal kay Rosita. Iniisip mo na naman siya, no? Bulong ni Ethan habang idinidikit ang kanyang pisngi sa pisngi ng asawa. Tumango si Rosita. Hindi ko lang lubos maisip, Ethan. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala tayo rito. Baka nagtatago tayo sa utang o baka hindi natin napalaki ng ganito si Sevi. Utang na loob natin sa kanyang bawat hininga ng kaligayahan natin ngayon. Sabi ni Ethan. Si Don Severino. Siya ang anghel na nagsuot ng maskara ng kontrabida para lang iligtas tayo. Pumasok sila sa loob ng villa at tumigil sa harap ng isang malaking oil painting. Itong painting ni Isadora na kinuha nila mula sa Hacienda de Dios. Sa tabi nito ay isang maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ni Don Severino. Naalala ni Rosita ang araw na natanggap nila ang balita ng pagpanaw ng Don. 3 buwan matapos silang makarating sa Italy. Kasama ng balitang yon ay ang isang huling sulat na ngayon lang nila naintindihan ng buo. Rosita, Rosita, siguro sa oras na mabasa mo ito, kapiling ko na si Isadora. Huwag kayong umiyak. Ang kamatayan para sa isang matandang tulad ko ay hindi katapusan, kundi isang pinakahihintay na pakikipagtagpo. Ibinigay ko sa inyo ang yaman, hindi para maging alipin ito, kundi para maging sandata nyo laban sa malupit na tadhana. Ethan, alagaan mo ang aking apo. Rosita, patuloy kang ngumiti dahil ang mga ngiti mo ang nagbigay sa akin ng kapayapaan sa huling gabi ng aking buhay. Malaya na kayo. At sa inyong kalayaan, nahanap ko rin ang sakin. Hanggang sa muli, Severino. Matapos ang 5 taon, nagpa siyang mag-asawa na bumalik sa Pilipinas para sa isang espesyal na okasyon, ang pagbubukas ng Don Severino Memorial Hospital sa San Sebastian. Pagbaba nila sa airport, sinalubong sila ni Arturo at Elena. Ang pamilya ni Rosita ay nakabangon na rin at maayos ng pamumuhay dahil sa puhunang iniwan ng Don. Wala nang takot sa kanilang mga mata, tanging galak na makita ang kanilang apo. Nagpunta ang buong pamilya sa sementeryo, sa isang pribadong mausoleo, kung saan nakahimlay si Don Severino sa tabi ng isang puntod na may pangalang Isadora. Inilapag ni Sevi ang isang bouquet ng mga puting rosas sa tapat ng puntod ni Don Severino. Lolo Severino, I'm here po, sabi ng bata sa kanyang paos na boses. Kinagabihan, nagkaroon ng isang simpleng selebrasyon. Sa muling nabuksang Hacienda de Dios, ang mansyong dati ay madilim at nakakatakot, ngayon ay puno na ng liwanag at ingay ng mga bata, sa ilalim ng malaking puno ng nara kung saan nagsimula ang lahat. Naglakad sina Rosita at Ethan. Dito tayo nangarap nang wala tayong kapangyarihan, ani ni Ethan habang nakatingin sa mga bituin. At dito rin natin napatunayan na ang pangarap kapag hinaluan ng tamang pagkakataon at sakripisyo ay nagiging totoo.
Sagot ni Rosita. Mahal kita, Rosita. Higit pa sa lahat ng bilyong iniwan sa atin. Sabi ni Ethan bago dahan-dahang hinalikan ng kanyang asawa. Mahal din kita, Ethan. At salamat. Salamat sa kanya. Tumingala sila sa langit. Sa kabilang dako ng kawalan, tila may dalawang bituin na mas maliwanag kesa sa iba. Isang matandang bilyonaryo at ang kanyang Isadora. Sa wakas ay magkasama na. Pinapanood ang mga pusong kanilang iniligtas mula sa dilim. Ang kasal na nagsimula sa isang transaksyon ay natapos sa isang walang hanggang pasasalamat. Ang bilyonaryo ay pumanaw. Ang utang ay nabayaran. Ngunit ang pag-ibig na Rosita at Ethan ay mananatiling buhay. Isang buhay na kailanman ay hindi na muling mabibili ng pera. Dahil ito ay binili na ng isang dakilang sakripisyo. Wakas.